Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang John. Madalas akong dalawi ni Jana. Hindi lang dahil siya ang nakatoka sa akin. Alam kong interesado siya sa akin. Hindi na bago sa akin ang pagdalaw niya tuwing madaling araw. Alam mo bang mas makapangyarihan ng utak kapag ikaw ay tulog? Magagawa mo ang lahat. Kahit ang bagay na akala mo imposible. Sambit sa akin ni Jana. Paano mo naman nasabi? Maikli kong tugon. Mag-isip ka ng mga gusto mong puntahan at mga gusto mong mangyari. Dapat ay kasing tibay ng bakal ang iyong utak upang hindi mapukaw sa ibang bagay ang iyong isipan at konsentrasyon. Tugon ni Jana. Matulog ka na nakadiretso. Hindi mo mamamalayang mapupunta ka sa nais mong mapuntahan. Dagdag pa nito. Dahil sa kuryosidad, agad akong sumunod. Hindi ko na naisip ang mga posibleng mangyari. Walang pagtatanong at pag-aatubili kong sinubukan. Para rin patunayan sa aking sarili. Huminga ako ng malalim at humiga. Wala pang 10 minuto ay naramdaman kong nagliwanag ang lahat. Napunta ako sa isang lugar na hindi ko alam. Subalit ito ang pumapasok sa aking imahinasyon. Bago ako makatulog, bumungad sa akin ang isang malaking bahay. Tila mansyon sa sobrang laki. Agad akong pumasok. Gaya ng aking pinaiiral sa aking imahinasyon. Ang gagara ng mga bagay na nasa loob. Tila hindi ko na lubos maisip na ako'y makakarating sa ganitong klaseng lugar. Galak at takot ang aking nararamdaman. Bagamat ay nag-aatubili, ay nilibot ko pa rin ang palasyo. Sa aking paglalakad, nahagip ang aking atensyon ng isang kwartong hindi normal ang laki ng pinto. Umiral na naman ang aking pagiging mausisa. Bago ko pihitin ang busol, biglang pumasok sa aking isip si Jana. Tila bumalik ako sa aking ulirat at naalalang ito'y dulot lamang ng aking imahinasyon. Nawala ang aking konsentrasyon. Biglang lumabo ang lahat. Agad akong pumikit at kinalma ang aking sarili. Sa aking pagmulat, muli kong nasilayan ang pinto. Sa totoo lang, pumasok sa isip ko si Jana. Dahil hinihiling ko na sana'y nasa loob siya nito. At pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang babae. Mahaba ang buhok, matangos ang ilong, mapusyaw ang kulay ng balat at maamong mukha. Malaki ang balakang habang katamtaman naman ang lusog ng kanyang dibdib. Napaka-sexy nito lalo na't nakapantit bra lamang ito. Kilalang kilala ko siya. Walang iba kundi si Jana. Napalunok ako ng laway kahit segundo na akong nakatulala dahil sa pagkabigla at pagkamangha sa kanya. Ngayon ko lamang nakita ang halaga at ganda ni Jana. Pati na rin ang katawan nito. Tinawag niya ako upang lumapit sa kanya.
Aminado akong gusto ko ito. Pag upo ko sa kamay, agad niya akong hinatap at inundayan ng halik. Tuluyan akong nilamon ng kamunduhan. Imahinasyon pa rin ba ang lahat ng ito? Kusang tumatakbo ang sitwasyon, alinsunod sa aking utak. Ramdam ko ang kada dampi ng kanyang labi na nagdudulot sa akin ng matinding pagnanasa at pagkainit. Kahit alam kong ito'y imahinasyon lamang, damang-dama ko ang kanyang laway pati na rin ang pagkagat nito sa iba't ibang parte ng aking katawan. Nagpatuloy ang aming pagtatalik na nagresulta sa napakasarap na tagpo. Pagtapos namin ay humiga siya sa aking dibdib. Higit pa ito sa sarap na pwedeng ibigay sa akin ng mundo. Sambit niya habang nakatitig sa aking mga mata. Nakakahalimuyak ang natural na amoy ng kanyang katawan. Maging ang mata nitong mapungay, dulot ng mga pangyayari. Hindi pa siya tapos magsalita ay sinunggaban ko siya ng halik muli. At sa pangalawang pagkakataon, muli kaming nagtalik. Napakagwapo mo dyan. Mahinang pagbulong nito habang hinihimas ang aking muka. Sa totoo lang, may itsura naman po ako, Kuya Totoy. Matipuno, matangkad, maputi at matangos ang aking ilong. Singkit din ang aking mga mata. Subalit ako'y napabalikwas sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahang may pagnanasa ka pala sa akin. Sa ganitong paraan mo pa talaga dinaan. Kung alam mo lang kung gaano ako naaakit sa'yo. Alam kong papasok ako sa isip mo kaya umayag akong mangyari ito. Sambit nito. Agad ako nagising. Habol hininga akong nag-iisip sa mga nangyayari o mga nangyayari. Ine-question ko ang aking sarili kung totoo pa ba ito. Sapagkat pagkagising ko'y wala na akong saplot at nakalantad ang aking hubad na katawan. Ang mas pinagtataka ko pa, may sinilya sa aking tiyan. Sinyales na ako'y nakaraos. Napakarami at napakalapot. Sariwang-sariwa ito. Pinagmasdan kong maigi ang aking katawan. Nagulat ako sa aking mga nakita. Buhay na buhay ang bakas ng mga kagat ni Jana. Hinanap ko si Jana ngunit hindi ko na siya matagpuan sa kahit saan mang sulok ng aking silid. Ang duda ko'y umalis siya matapos akong makatulog. Agad akong kinabahan at napaisip. Totoo nga ba ang lahat o ito ay dulot lamang ng aking malikot na isipan? Hindi ko namalayan nakatulog na pala ako. Sa totoo lang, gusto ko ang mga nangyari. Kung may pagkakataon ay uulitin ko ito. Kinabukasan, gaya ng inaasahan ko, dumalaw sa akin si Jana. Tinanong niya ako kung ano ang mga nangyari sa aking panaginip. Hindi ko siya kayang titigan sa mga mata dahil mas natutuon ako sa napakaganda niyang katawan. Ako'y lumikha ng senaryo at kinubli ang totoo. Sinungaling, alam ko hindi ka nagsasabi ng totoo. Sambit nito bago tuluyang umalis. Naiwan akong tulala at naguguluhan pa rin. Simula noon ay gabi-gabi akong dumadalaw sa palasyong iyon upang makasiping si Jana. Nakakaadik. Hindi ko maiwasan. Kada gigising ako, nahuhubad at may similya ako sa aking tiyan. Natututunan ko ring kontrolin ang aking panaginip. Hanggang sa kaya ko nang mapunta sa kahit saan ko man gustuhin. Kaya ko na ring kontrolin ang mga taong makakasalumuha ko, patay man o buhay. Kaya ko na rin lumikha ng mga senaryo at mangyayari. At higit sa lahat, kaya ko nang gumising kahit kailan ko man gustuhin.
Gaya ng aking nakasanayan, muli akong pumasyal sa palasyo upang makamtang muli ang aking kamunduhan. Tulad pa rin ng una, walang pagbabago. Nandoon pa rin ang bawat init at pananabik sa aming pagtatalik. Sa kalagitnaan ng aming pagtatalik, napatanong ako sa aking sarili, paano kaya kung ako'y gumising habang nasa ganitong sitwasyon? Huwag mong tangkayin kung ano man ang iniisip mo. Galit na sambit nito. Nagulat ako sa naging reaksyon niya. Nawala ako sa konsentrasyon at tuluyang nagising. Nabigla ako sa aking nasilayan. Si Jana, hubot-hubad habang nakapatong sa akin. Hindi lang sa panaginip kundi totoo na talaga dahil nandito kami sa aking silid. Sinampal ko pa ang aking sarili upang makasigurado. Ngunit sigurado ako dahil siya mismo ay hindi maipinta ang mukha, lulan ng pagkagulat. Ilang segundo kaming natigilan. Sa ilang segundo na yon ay samot-sari ang naglalaro sa aking isip. Totoo bang nangyayari ang lahat habang ako'y nananaginip? Sa ilang segundo na yon ay samot-sari ang naglalaro sa aking isip. Totoo bang nangyayari ang lahat habang ako'y nananaginip? Bakit ako lang ang tulog? Bakit nakakapasok siya sa aking panaginip? Ibig sabihin, alam niya ba ang lahat umpisa pa lang? Plano niya ba ito? Bakit nakakaramdam ako ng labis na takot? Sino ba talaga itong nasa harapan ko? Walang ibang salita ang lumabas sa aking bibig kundi, bakit? Paano? Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Totoy. Muli, ito po si John. At ito ang kwentong Kilabot Ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!